guys, good morning. Matagal ko po kayong hindi na ipasyal dito. Ganito po ang itsura ng ating balkonahe na sa taas. At sa mga bago kong subscribers na hindi pa alam ito, pag summer po, maganda po dito. Dito po kami nauupo. At sa mga dating subscribers ko, alam na nila kung ano ang mga ganap na nangyayari tuwing summer. So, nandito tayo sa taas para magsampay. Inaayos ko yung sampayin natin. Tinakpan po natin yan. At naandun si Lucky. Andun si Lucky na makulit. Tapos ito yung hacienda natin. Yan yung hacienda natin. Tapos sa gilid ng video ito, ipapakita ko yung itsura sa part na ito. Dito sa part na ito. Okay. So ganyan po ang itsura ngayon. At makikita nyo kung anong itsura noon. Ayan. Tapos dito po sa may taas niyan, ayan ang itsura ngayon. Dahil nga winter, walang natubong mga halaman. Ang tanim po niyan ay ampalaya dati pag summer. At ganyan po ang itsura sa pag summer. Tapos dito naman, ganyan ang itsura ng kabuuan ngayon. Tapos maglalagay din ako ng itsura niyan nung summer. Okay, so ayan po. So isasampay ko ito para madaling winter po siya guys, malamig po siya. Pero ang tingin nyo parang summer dahil may init ng araw. So aking what do you call that? I will take this opportunity. Yun, English yun. I will take this opportunity para magsampay, para ipainit yung ating sampayin. So ilagay ko ang ating video dito. Sandali. So ayan, tapos na natin guys. Ayan. Okay kayo dyan. Okay. Tapos ayan ang ating mga sampayin. At libot-libot ng konti dito. Okay, let's go down dahil marami tayong trabaho today. Marami tayong trabaho today. I can't wait na maging summer na ulit para makapagtambay tayo dito guys. Yan yung mga natitirang mga natin, mga tanim natin. Ayan. Okay. Ayan, bumalik ako ulit. Meron pa palang sampayin. Natapos na yung washing machine guys. Ako hinihingal pag akyat dito sa hagdanan. Meron pa humirit pa yung ating mga labahin. So wala na bang place? Itong si Lucky talaga makulit. Pero kahit na makulit, okay na rin. Siya ang company ko dito sa bahay. Oo. Kung wala siya, wala akong kausap guys. Oo. May nakakausap lang ako pag hapon na. Dumating na yung mga kasamahan natin. Pag dumating na sila, saka ako makakapagdada. Pero nang dahil sa Lucky, hindi na papanis ang ating laway. Dahil kung minsan kinakausap ko siya. Kinakausap natin siya. So ilagay na naman natin ito. May place pa. May place pa dito sa ating sampayin. Ayan. Oo. Lucky, come here. May doon kasi yung mga alikabok ng mga paso. Go inside. Go inside.
Lasika, Lasika, I will talk to you in Ilocano. What do you think? I'll talk to you in Ilocano. What do you want? English, Tagalog, Pangasinan, Bisaya? Ano? Go inside. Okay. Ayun, inilipat ko na lang yung mga nakahanger. Inilipat ko dito. At least, yung maarawan ba sila? Dahil malakas yung araw. Okay. Okay na yan. Mga 1 oras, matutuyo na ang mga ito. Matapang po yung araw, guys. Oo. Matapang. Okay. Okay na siya. Pasilip ulit dito. Ayun, tapos na tayo guys. Tapos may sampayan pa dyan, oh. Marami ng sampayan doon guys. Wala nang place. Ngayon, mauupo muna tayo. Magkukwento. Ano bang, ang dami kong trabaho guys. Oh, nagkalat. Nagkalat ang trabaho dito sa bahay. Maupo na muna tayo at magkwentuhan tayo. Dahil may mga nagtatanong na mga kaibigan ko, lalo na sa Pilipinas guys, kumusta na nga ba ang kalagayan dito sa Lebanon? Ayun, ang magandang topic. Ayun, hiningal ako. Pag-akyat, hinihingal ako. Pati ba naman sa pagbaba? At nakaon pa yung aking ano doon, yung aking teleserya. Yung ano ba yung pinapanood ko? Filipino teleserya. Dinig yata hanggang dito. So, yun. Bago tayo mag-umpisa sa trabaho dito, i-discuss ko lang at gusto kong ipaalam kung ano nga ba ang sitwasyon dito sa Lebanon dahil marami nang nag-aalala. Gaya nga ng sabi ko guys, pag nakakapanood kayo ng isang news sa TV, yung mga reporter, nagpupokus lang sila sa may bombahan. So, ang pagkaintindi nyo, ang buong Lebanon ay magulo na. May mga kaguluhan, oo. Pero malayo naman po kami sa kaguluhan. Ang tinatarget nila doon sa may malapit sa boundary ng ano, ng yung isang bansa na hindi ko na pwedeng ano, dahil bawal po dito sa YouTube. Doon sa isang bansa, nakalaban ng bansang Lebanon, doon lang po sa boundary. May time na nagbabato sila, tapos medyo may mga natatamaan dito. Yun ang nangyayari dito guys. Pero hindi yung as in gulo-gulo talaga. Opo, ganun. Okay lang naman po kami. Pero, how to say, nasa alert level 3 daw ang Lebanon. At isa pa, oo, maraming Pilipinang nagbakasyon nung December na hanggang ngayon hindi pa nakakabalik dahil nga daw ang sitwasyon dito ay magulo. May kaguluhan, oo, pero hindi naman yung kaguluhang maraming namamatay, hindi po. Yung mga nakauwi na hindi na nakabalik, yun ay dahil sa siyempre takot din ang pamahalaang Pilipinas na they allow them to para bumalik dito sa Lebanon. So hinuhold sila at maraming nagkakaproblema na mga Pilipina dahil nga nagbakasyon sila para makasama yung kanilang mga mahal sa buhay, tapos hindi na sila nakakabalik. Yun, natatapos na yung papeles nila, expire na, hindi pa rin sila nakakabalik. Pero yun ang question guys, dahil maraming nagbakasyon, yung iba nakakabalik, yung iba hindi. Depende yun sa amo. Pag malakas na malakas yung amo mo, pwedeng gawan niya ng paraan na makabalik sila dito. Pero yung mga ordinaryong mga Pilipinang nagtatrabaho sa mga ordinaryong mga Lebanese, mahirap po yun.
Dahil kung yung mga Pilipina nagtatrabaho sa isang Lebanese na talagang may may lakas, pwede nilang masolusyonan yun. Dahil nagbabayad po sila ng extra para mapabalik yung kanilang yung kanilang kasambahay. Ayun. Yun ang kinu-question ng mga ibang Pilipina, ba't hindi kami nakakabalik? So ayun, isa na rin doon yung kaibigan ko. Opo, na-stuck sa Pilipinas. Ayun. Nagtitinda na lang siya ng kung ano-ano sa Pilipinas para lang makaraos. Ayun ang balita. Pero, yun nga po, inuulit ko, yung sitwasyon dito, okay naman po kami, malayo sa kaguluhan. May mga places sa malapit sa boundary ng kalabang bansa at itong Lebanon. Yun lang po, yun po ang natatamaan. May mga tensyon na nangyayari doon. At yun na yun, ang ating kwentong pandangal bago natin alam nyo, sa totoo lang, kung minsan mahirap yung walang amo. Dahil pag wala kang amo, guys, yung trabaho mo napipinding. So, yun na nga yun. Tayo ang amo dito. Tayo ang among walang sweldo. So, paparating na yung ating mga pakakainin, yung mga bata at saka si Habi in 3 hours. So, mayroon pa tayong 3 oras na makipagbakbakan sa trabahong bahay. So, yun na yun, guys. So, tayo na. Tara na. At ako'y titigil ba sa aking pagdadadada? Okay. Kita-kits tayo ulit, guys, sa susunod na ganap. So, ayan. Magluluto na tayo. Inilagay na natin ang ating mahiwagang uniforme para hindi tayo maamuyan ng sibuyas. Naggigisa na po ako ng sibuyas at ang aking kusina. Taran! Tingnan nyo naman, nagkalat. Diretso doon. Oo. Pag ako ang nag-umpisa ng kusina, guys, burara ako sa kusina. Oo. Lalo na pag nagmamadali tayo. Yun nga, mayroon pa tayong mga 2 oras pa. Okay, sige na, guys. Para makatapos tayo.